sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana, walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sakana, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa
Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Halina po kayo at tayo po ay sama-samang muling maglingkod at patuloy na pasalamatan ng Diyos dahil sa kaniyang kabutihan, mga pagpapala na patuloy na sa atin po ay ipinadarama ng ating Panginoong Diyos. Ha? Ang tunay na kasiyahan. Halina po kayo doon po sa mga nakailatap at mga natutulog pa. Bangon na po. Oras na po para maglingkod at oras na po para po sa salita ng Diyos. Kung sa Kanya'y Handa na ang ating mga almusal. Napakasarap na mag-aral ng salita ng Diyos habang tayo po ay humihigop ng mainit na kape. Ha? At doon naman po sa mga nasa ibang panig ng mundo. Alam ko po kayo'y pauwi. Alam ko po na ang bawat isa sa inyo ay nasa trabaho pa. At ang bawat isa po'y naghahanda na ng kanilang mga hapunan. Ha? Praise God, isang mapagpalang hapon o gabi dyan sa inyo sa mga bansang inyo pong pinanggagalingan. Ha? Narito na po ang inyong programa na patuloy na naghahatid ng pag-asa. Ha? Praise God, patuloy na nagbibigay sa atin ng mga biyaya at pagpapala mula sa salita ng ating Panginoon Diyos. Napakasarap na magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Ito ang pagkaing espiritual na sa atin po'y patuloy na nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Lalo tigit sa mga panahong ito na tayo po ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok at mga krisis ng buhay. Wala tayong ibang pwedeng lapitan, wala tayong pwedeng panghawakan kundi ang mga pangako ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Ha? walang imposible. Kaya wag po tayong bibitaw mga kapatid, bagamat ang ating pong buhay na kinaharap ngayon ay matindi at mahirap, praise God, patuloy po tayong manghawakan at patuloy po tayong manalig at sumampalataya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung sa Kanya'y mananalig. At sa pamamagitan po ng programang ito ay patuloy kayong bibigyan ng patuloy na kalakasang espiritual at sa gayoy makilala ninyo kung sino ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Kung sa Kanya talala. At ngayong umagang ito mga kapatid, ang ating pong paksa ay pinamagatan po natin The 7 I Am of Jesus. The 7 I Am of Jesus. Ang pitong mga sinabi ni Jesus na siya ay siya o kumbaga yung ako ay si ako nga. Ha? Praise God. At ang hashtag po natin ngayon ay yung unang sinabi niyang I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Pero bago po yan mga kapatid, ay dadako muna tayo sa ating pong opening prayer. Ha? Praise God, muli ay dudulog at lalapit po tayo sa kanyang banal na presensya. Hayaan po natin na tayo'y pangunahan lagi ng kanyang banal na espiritu. Sapagkat tunay nga po mga kapatid, na ang kapangyarihang ginagamit natin ay kapangyarihang nagmumula sa kanyang banal na espiritu na siyang nagtuturo sa atin. Ha? At siyang patuloy na gumagabay sa atin sa katotohanan. Praise God. So tayo pong lahat ay lumagay po muna sa diwa at presensya ng ating Panginoon Diyos. Ano man po ang inyong mga ginagawa sa mga oras nito, ay saglit po muna nating tigilan at tayo po ay manalangin. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasambat, na dakilain, tinataas ka namin, Panginoong Yesus.
na nasa langit ngayong umaga, nagpapasalamat po kami sapagkat diniyayaan po ninyo kami ng isang panibagong umaga. Nagising at namulat ang aming mga mata upang muli ay maranasan po namin ang iyong kabutihan at ang pagpapala at patuloy na proteksyong igagawad mo sa amin sa buong araw na ito. Diyos, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang kabuuan ng aming paglilingkod, ang aming sama-samang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Ang iyong banal na Espiritu ang siyang sa amin ay manguna. Gabayan kami, turuan kami sa katotohanan ng iyong mga salita. Ikaw ang magsalita sa bawat isa salig sa katotohanan ng iyong banal na salita, Panginoon Diyos. At turuan po ninyo kaming palagi na laging magpailalim at magpasakop sa iyong makapangyarihang pangalan. Sa umagang ito ay sama-sama po naming aangkinin ang nakalakip na kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay. Sapagkat ang salita mo ay hindi darating sa amin sa isang simpleng salita lamang, kung hindi ito ay patuloy na nagtataglay ng kapangyarihan. Sinusundan ito ng mga tanda, himala at kamamalaghan. Kaya't sa mga ito, Ama, ako po na iyong lingkod ay buong pusong nananalig at sumasampalataya na abang inihahayag ko po sa iyo, abang ipinapahayag ko po ang iyong mga salita sa bawat isa na nakikinig sa umagang ito ay mararamdaman nila ang kapangyarihan ito. Maaring ito ay maging isang daan upang sila ay makakilala, tanggapin kanila bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanilang buhay. O maaring ang mga salita mo ay magsilbing kagalingan sa bawat isa na may karamdamang nakikinig ngayon at tunay nga po na mararanasan nila ang taglay ng kapangyarihan ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa araw na ito, aangkinin po namin muli ang tagumpay ng aming pong paglilingkod na ito. Ang lahat ng ito, O Diyos, ay aming dalangin sa pinakamatamis na pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. To God be all the glory. Hallelujah. Atin po munang babatiin ang ating mga kapatid na ngayong umaga ay nakasubaybay na sa kanilang mga tahanan. Binabati po natin ng isang mapagpalang gabi ang ating pong mga kapatid mula po sa bansang Canada. Hallelujah, praise God. Isang mapagpalang hapon o gabi dyan sa inyo, Sister Marilu and Brother Israel Quinto. Praise God, at sa inyong anak na si Chelsea. Hallelujah. At gayon din po, isang mapagpalang umaga sa ating kapatid na Sister Rose Tasipit at Brother Romy Tasipit. Gayon na rin po ang inyong mga anak, ha? Praise God. Hallelujah. Sina Ruby Rose at Ruru. And then, Brother Israel and Sister Marilu are still watching from work. Nasa trabaho pa sila sa mga oras na ito at nanonood. Hallelujah. And good morning po kay Sister Ningning Moreno Ragasa at kay Brother Francis Ragasa. At gayon din sa inyong mga apo na sina Goko, Goten at Gohan. At ganon na rin po kay Prishan. Ang gagawin, naisip lang tapusin ang buhay na kay Luki sa kabuti. At yan po si Sister Neng nagawi dito sa bahay. Dinalaw po ang inyong lingkod at nakita niya ang aking mga hinlalaki na praise God na mamaga at patuloy na nangingitim ang aking mga kuko. Salamat sa iyong pagdalaw, Sister Neng, ha? Laging forever ang
At binabati rin natin mula sa Pandi, Bulacan, Sister Rose Avila at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Ganoon rin po ang kanyang mga kapatid na sina Ruby Cawelan Lopez, Apel Cawelan Salhay at kay Tatay Rolly Cawelan. Good morning, Kuya Rolly. Yes, I pray for your health, Kuya Rolly. And from Florida, US of A, binabati natin ang isang mapagpalang hapon o gabi ang ating mga kapatid. Ito pong mag-asawang Sister Apple Painsan Magana and Brother John Magana. Isang mapagpalang araw po sa inyo diyan sa Florida, US of A. Gayon na rin po sa inyong mga anak na naririto naman po sa Maynila, ha? And from Cavite, binabati natin si Sister Lisa Villarico at ang kanyang mga anak, isang ina na itinataguyod ang kanyang mga anak ng nag-iisa, ha? Praise God, hallelujah. Single mother. At binabati rin natin sa mapagpalang umaga mula po sa BF Resort Drive. Walang iba kundi si Sister Beck Garcia. Praise God, hallelujah. And a blessed midweek everyone. God is good, never give up. Yan ang pagbati sa ating ngayong umaga ni Sister Lynn Kalinawan Primero. Gayon din sa iyo, Sister Lynn, at kay Sam Andre Primero. And from Dasmariñas, binabati natin. Sabi niya, good morning everyone. Have a blessed Wednesday to all. Yan ang pagbati po sa atin ni Sister Norma Ablas. Hallelujah. Praise God. At mula naman po rito sa Las Piñas, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Sister Lorraine Ignacio Lopez, Sister Lori Lopez at Brother Fred Lopez at ang kanilang mga anak na sina Angel at Jello at ang kanyang apo na si Sophie. Gayon na rin po si Nanay Letty Ignacio. Hallelujah! At ang ating kapatid na araw-araw ay may word of the day. Good morning, Pastor. Thank God for this day, another day of blessing. Thank you, Lord, for being the Prince of Peace, Lord of Hosts, Counselor, Mighty God, and ever-living God of our lives. Isaiah 9:6 yan, ha? All glory. Hallelujah. Yes, good morning, Brother Lloyd Nebres and Sister Aida Nebres. At gayon din sa iyong mga anak na sina Adrian, L.A. and Lloyda at ang iyong mga apo na sina Leiza at EJ. Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga si Architect Leo Rosas at Sister Nene Rosas. Gayon na rin po ang kanyang mga anak. At gayon din po sa Canada, Sister Mems Tapulaw at ang kanyang mga kasama sa kanilang tahanan, ha? Praise God, hallelujah. Na walang iba kundi sina Diana JR at sina Maxine at Mia na kanyang mga apo. At binabati rin natin ang ating kapatid mula rin po sa Canada, isang mapagpalang gabi dyan sa inyo, Sister Lilibet Ramirez. Hallelujah, praise God, Muray Henday. Hallelujah, at ang iyong asawa at ang iyong mga anak, ha? Praise God, isang mapagpalang gabi dyan o hapon sa inyo sa Canada. And good morning kay Nanay Carmen Sumido at Tatay Nick Sumido. Gagawin, naisip lang tapusin. At kay Brother Fred Lopez at ganun din kay Sister Nora Vista Antay na ngayon po ay nanonood. Good morning at kumusta na po, Sister Nora? Naway patuloy na pagpalain ng Diyos ang iyong kalusugan, Sister Nora Vista Antay. And from San Pedro, Laguna, binabati natin Brother Bob Yuson Atendido at gayon na rin po si Sister Becky Acuña Atendido at ang kanilang apo na sina Ali at Ado. Gayon din po ang inyong mga anak, ha? And good morning kay Sister Alice Dacer Durano at kay Brother Nab Durano at kay David. Gayon na rin po kay Michael Sidwa at sa iyong asawa at kay Nanay Esther Pagtakan at sa iyong mga anak. And from
Obligans, Bacoor, Cavite. Binabati natin. Blessed morning, Pastor at mga kapatiran. Happy watching. Yan po ang pagbati po sa atin ng ating kapatid na Sister Emmy Diaz at ang kanyang mga anak na nagwo-work from home, sina Jonah, Ivy at Reg. Hallelujah. Sabi naman po ni Sister Lilibet Ramirez, pasensya na po, paminsan-minsan lang napapajoin gawa ng every na po ay may service sa church every day. Okay, praise God. Tama yan. Purihin ang Diyos. Okay, amen to that, Sister Moraya, Sister Beth. Praise God. Yan po si Sister Beth Ramirez ay from Montreal, Canada. Montreal, Canada, ha? Ang lahat ay may hanggan sa mundo. Okay, binabati din natin from Baras Rizal, Eliza Nicole Robles. Bumabati, good morning po sa lahat. Praise God. Gayon din sa iyo, Sister Eliza, at sa iyong buong pamilya, sa iyo sabat sa iyong mga anak. Binabati din natin si Brother Max Arsadon Tapulaw ng CAA. Good morning, Brother Max, at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, ha? Kina Dayan Lidona, Daryl at Russell, at sa iyong mga apo na sina si Kaina, Pen at Ken, at sa iyong buddy na si Storms, ha? Praise God, hallelujah. At mula naman po sa Dasmariñas, batiin natin ang ating guro, ha? Isang guro, praise God, isang kapatid natin na nakasama natin sa ating pong church, si Ate Eloy Labis Mikiyabas. Isang pinagpalang araw, Pastor, and dear brothers and sisters in Christ. God is good all the time. Amen to that. At gayon din kay Brother Louie, ang kanyang asawa na si Brother Louie Mikiyabas. At banabati natin din ang Elas Cosmetic, ang Mighty Gonzales at Sister Lorna Gonzales. Isang mapagpalang umaga sa inyo. Itong katapusan, kung sino-sino na. At ganoon din si Sister Elena de los Santos at ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Isang mapagpalang umaga sa inyo, mga kapatid. Salamat po sa walang sawa ninyong pag-share ng ating programa. Ganoon din po mula sa Bohol, ha? Binabati natin na isang mapagpalang umaga Sister Frances Pinesan at ang kanyang kasama sa kanilang tahanan na ang kanyang mami. Ha? Praise God. Good morning po, Mami Pinesan, ha? Praise God. Hallelujah. At shoutout din po kay Nanay Linda Menrique Magana at sa kanyang kapatid at sa kanyang kasambahay. Bueno, tayo po ay magpapasimula na sa ating pong pag-aaral at sa ating pong mensahe na ngayon na pinamagatan po natin, The 7 I Am of Jesus, ang 7 ako ni Jesus, kung saan lahat ng ito ay ating pong mababasa sa sulat po at sa ebanghelyo po ni Juan, ha? Praise God. Ang hashtag po natin ngayon ay I am the bread of life. Praise God. Ito pong salitang ito na ako ang tinapay ng buhay. Praise God. Ma-share na po natin at ganun po, ihanda na po natin ang ating mga gamit, mga ballpen, lapis, marker, praise God, at notebook po. At gayon din po, mga kapatid, ay wag po kalilimutan na makipag-engage. Ibigay po ninyo ang inyong saloobin, mga insight po ninyo regarding our topic for today. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sabi nga ni Sister Franco, good and blessed day, everyone. Waiting for a good news today from our Creator. In Jesus' name, declare victory. Amen to that, Sister Frances. Very well said. Hallelujah. Praise God. So, at huwag kalilimutan lang anumang ating pong napapakinggan, anumang ating naririnig at napag-aaralan ngayong umagang ito ay ating po itong i-apply sa ating mga buhay nang sa gayon naman po ay hindi po mawalan ng kabuluhan at mawalan ng saysay ang inyo pong paglalagi o ang inyo pong panonood sa ating pong programa. Kumbaga, makinabang po tayo. Mapakinabangan po natin ang oras at sandaling ito na ginugol po natin sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. So ito pong ako ang tinapay ng buhay ay isa lang po ito sa mga 7 pahayag na ako. Ito yung pahayag na ako ang na sinabi ng ating Panginoon. Ginamit ito ni Jesus. Ito pong pare-parehong mga phrase na ito ng I am sa 7 deklarasyon tungkol sa kanyang sarili.
Sa lahat ng 7 ito, pinagsama niya ang ako, yung I am, sa napakalaking talinhaga na nagpapahayag ng kanyang ugnayan para sa kaligtasan ng mga tao sa mundo. So, ang lahat ng ito na mga salitang ito, yung praise na I am, lahat ng ito ay matatagpuan lamang po natin sa Ebanghelyo ni Juan. Sa sulat po o sa Gospel of John. Praise God. So, sisimulan po natin ang praise na ito na I am doon po sa John chapter 6 verse 35 na kung saan ay binanggit ng ating Panginoon ang salitang ito na ako ang tinapay ng buhay. Sino mang lumapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sino mang maniniwala sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. So ito po ang kanyang binanggit. I am the bread of life. Alam niyo mga kapatid, ang tinapay ay itinuturing na isang pangunahing pagkain. Kung baga ito ay pinaka staple food, no? Sa atin dito, pinaka staple food natin ay kanin. Pero pagdating po sa iba't ibang panig ng mundo, lalo sa Amerika, yung mga bansa na kung saan ay hindi ho staple food ang bigas sa kanila o ang kanin sa kanila pinakapangunahing pagkain nila ay tinapay. So, ibig sabihin, mga kapatid, isang pangunahing bagay kung ikaw ay nagdidieta ay tinapay. Ang isang tao ay maaring mabuhay ng mahabang panahon sa tinapay lamang at tubig. Praise God. Ang tinapay ay isang pangunahing item sa pagkain na nagiging magkasing hulugan. Ito para sa pagkain sa pangkalahatan. Ginagamit din natin ang salitang breaking bread together upang ipahiwatig ang pagbabahagi ng isang pagkain sa isang tao. 'Di ba? Praise God. Kung tayo nagko-communion, meron tayong tinatawag na breaking of bread. Praise God. Ang tinapay ay gumaganap din na isang mahalagang bahagi ng pagkain sa Pasko ng mga Hudyo, na kung saan ang mga Hudyo ay kinakain ng tinapay na walang lebadura sa panahon ng kapistahan ng Pasko, at pagkatapos ay 7 araw kasunod ng pagdiriwang ng paglisan mula sa bansang Ehipto. At nang ang mga Hudyo po ay nag-wander po sila doon po sa wilderness, no? Kumbaga gumala-gala sila sa disyerto sa loob po ng napakahabang taon, 40 taon, that they are wandering, mga kapatid, doon sa wilderness. At nung mga panahong yun, doon natin makikita na kung saan ang Panginoong Diyos ay nagpaulan. No, nagpaulan siya ng tinapay mula sa langit. Praise God. Kaya kung meron mang kauna-unahang bakery, no, yan ay walang iba kung hindi sa langit. Andoon ang mga panederya ng ating Panginoong Diyos na gumagawa ng tinapay. Praise God. Hallelujah. Sabi nga sa Exodus chapter 16 verse 4, nang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moses, narito, kayo'y aking pauulanan ng pagkain mula sa langit. Kailan kaya mangyayari sa atin yan? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sabi dito, at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Praise God. Hallelujah. Martin Dutch, hi. What is that? This film. Praise God. Hallelujah. Hindi niya Tagalog kasi ang ating pong sermon, ha? Praise God. Hi, how are you, Brother Martin? Purihin ang Diyos. Praise God. So, dito po mga kapatid, from where are you, Brother Martin Dutch? Hallelujah. So, ang sabi po rito, ang lahat ng mga gumaganap sa eksenang inilarawan sa John chapter 6 na ginamit ni Jesus ang salitang I am the bread of life o ang ako ang tinapay ng buhay, sinusubukan niyang lumayo mula sa maraming tao, subalit hindi ito nangyayari. Kaya siya ay tumawid sa dagat ng Galilea at ang karamihan sa tao ay sumunod sa kanya. At pagkalipas po ng ilang oras, tinanong ni Jesus si Felipe kung paano nila mapakakain ang karamihan.
mga kapatid. Ang sagot ni Philip ay nagpakita ng kanyang maliit na pananampalataya noong mga panahong iyon, na sinabi niyang walang sapat na pera upang mabigyan ng bawat isa sa kanila na maliit na piraso ng pagkain. And finally, dinala ni Andres kay Jesus ang isang batang lalaki na mayroong 5 maliit na tinapay at 2 isda. At sa mga bagay na yaon, ay mahimalang nagawa ni Jesus na mapakain ng karamihan sa mga tao at marami pang pagkain ang natira. Praise God. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kanyang mga disipulo tumawid pabalik sila ng kabilang bahagi ng Galilea at nakita ng karamihan na umalis si Jesus. Kaya muli silang sumunod sa ating Panginoon upang turuan sila ng isang aralin. At matapos na sila'y turuan ng ating Panginoon, ay nirebuke naman sila ng ating Panginoon. At ang sabi niya sa John chapter 6, sabi rito po mga kapatid, kung saan ay sinabi ng Panginoon na hindi nyo, wala kayong, kumbaga, pagpapahalaga sa mga himala. Hindi ninyo pinapansin ang mga himala at sumusunod lamang kayo para sa libreng pagkain. Na kaya lamang kayo sumusunod ay dahil nakakakain kayo. Yun ang kanyang ginawang akusa sa mga taong sa kanya ay sumusunod. Na kaya lamang sila interesado ay hindi dahil sa prayer meeting, kung hindi dahil sa prayer eating. Hallelujah. Di ba? Minsan may mga ganyang tao walang interes sa salita ng Diyos. Pag tinawag mo sa prayer meeting, maraming dahilan. Pero tawagin mo sa prayer eating, ay ko, kabibilis. Napapansin ninyo? Doon sa mga bahay-bahay na kung saan ay merong inililibot at dinadala ng mga santo sa kanilang mga tahanan. Kapag ililipat na si Virgin Mary, si Virgin Mary ba yon? Yung inililipat bahay-bahay o ano bang Santo Niño ba yon? Ano bang yon? Yung inililipat bahay-bahay, di ba? Praise God. Pag dinala sa bahay, ililipat, praise the Lord, marami po ang sumasama. Marami nagjo-join kasi pagkatapos maihatid, may kainan yun. Pero pagka mga panahon ng panalangin, anong ginagawa? Wala. Yung mga may-ari lang ng bahay ang nandoon, nananalangin, at yung iba hindi sumasama sa panalangin. Wala silang interes sa panalangin. Pero subukan nyo ililipat na naman sa bagong bahay si Virgin Mary. Ang dami na naman sasama. Bakit? May kainan na naman Yan ang mahirap. Maraming tao hindi interesado sa salita ng Diyos. Interesado sila sa pagkain lang. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya sinaway sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanila, kaya lang kayo naririto dahil kayo'y nakakakain ng libre. Kaya mula sa aklat na ito sa John chapter 6 verse 27, ganito ang sinabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong magsikap para sa pagkain nawawala, kundi para sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat sa kanya itinakda ng Diyos ang kanyang tatak. Hallelujah! Praise God! Kaya nga sinabi rito, sabi nga ni Sister Beth Ramirez, sabi niya, tunay po, walang interest sa prayer. Sabi naman ni Beverly Hook, Amen! Praise God! Hallelujah! Purihin ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah! Pagdating sa prayer meeting, walang tao, pero tawagin mo sa prayer eating, ay, kadami ng tao. Alright, good morning po kay Nanay Ginger Robles ng Baras, Rizal. Isang mapagpalang umaga po sa iyo at gayon din kay Sister Zenny Ilyascas at Brother Ray Ilyascas. At gayon din from Southern Leyte, binabati natin Brother Wilson Corpus. At from Dasmariñas, Sister Analisa Moreno de los Reyes. Asahay, di rin natagpuan. Ako'y nagdurusa, forever sa buhay. So sa madaling salita
talata mga kapatid, masyado silang nabighani sa pagkain, nawala sila sa katotohanan na ang kanilang Mesiyas ay dumating na. No? Bakit po? Kasi ang kanilang buong atensyon ay nandoon sa pagkain at hindi nila alam na ang kanilang Mesiyas ay dumating na, no? Praise God. Kaya't ang mga Hudyo ay humingi kay Jesus ng isang tanda na kung siya ay sinugo mula sa Diyos, na para bagang hindi pa sapat yung mga himalang ipinamalas at pagpapakain at pagpapalakad at paglakad ni Jesus sa tubig, hindi pa ito naging sapat para sila manalig at sumampalataya, no? Praise God. Hallelujah. Kaya sinabi ni Jesus, no? Sinabi nila kay Jesus, bigyan mo kami. O sabi niya, nabigyan sila ng Diyos ng mana habang sila'y Sinabi nila kay Jesus na binigyan sila ng Diyos ng mana habang sila'y naglalakbay sa disyerto. Kaya tumugon si Jesus sa pamamagitan ng pagsabi sa kanila na kailangan nilang humingi ng totoong tinapay mula sa langit na nagbibigay buhay. Tinapay na nagbibigay buhay. Kapag hiniling nila kay Jesus ang tinapay na ito, praise God, ay sinabi ni Jesus at nagulat sila sa mga katagang binanggit ni Jesus sa kanila na sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhay. Sino mang lumalapit sa akin ay hindi magugutot. Ang sino mang naniniwala sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Sabi ni Sister Moray and I, opo, nakalulungkot, lalong kumakaunti ang pumupunta sa prayer meeting kaysa noong walang pandemic. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos. Glory to God. So dito mga kapatid, ito po ay isang napakapambihirang kapahayagan na ginamit po ni Jesus nang sabihin niyang, I am the bread of life. Bakit po? Una, praise God, kaya po sila namangha, kaya po sila nagulat sa sinabi ng ating Panginoon, ay dahil sa pamamagitan ng salitang ito, ipinapantay ni Jesus ang kanyang sarili, no? Sinabi niya, ang pagpantay sa kanyang sarili ng tinapay, sinabi ni Jesus na siya ay mahalaga sa buhay. Napakahalaga sa buhay. Praise God. Nang sabihin niyang ako ang tinapay, nangangahulugan lamang ito na si Jesus ay mahalaga sa buhay ng bawat isa na tatanggap sa Kanya. Pangalawa, ang buhay na tinutukoy ni Jesus ay hindi pisikal na buhay, ngunit buhay na walang hanggan. Sinusubukan ni Jesus na alisin ang pag-iisip ng mga Hudyo mula sa pisikal na lupain at patungo sa larangan ng Espiritu. Kinokontra niya ang dinala niya bilang kanilang Mesiyas sa tinapay na himala na ginawa niyang himala noong nakaraang araw na yon. Yon ay pisikal na tinapay na namamatay. Siya ay espiritual na tinapay na nagdadala ng buhay na walang hanggan. Pangatlo, at napakahalaga, si Jesus ay gumawa ng isa pang pag-angkin sa Diyos. Bakit po? Ang pahayag na ito ay ang una sa mga pahayag na ako, I am. Mula po sa Ebanghelyo ni Juan, ang praise na I am ay pangalan ng tipan ng Diyos na Yahweh. Yahweh, YHWH, na ipinapahayag kay Moses nung siya ay nakausap ni Moses doon po sa burning bush. No, sa Exodus chapter 3 verse 4. Praise God. No, yung praise yung praise ay nagsasalita ng pagkakaroon ng sariling kakayahan o kung ano ang tinutukoy ng mga teologian, mga kapatid, na isang katangian na taglay lamang ng Diyos. Ito rin ay isang parirala o isang praise na ang mga Hudyo na nakikinig ay automatikong naiintindihan bilang isang paghahabol sa Diyos. Hallelujah. Pang-apat, pansinin ang mga salitang halika at yung pong maniwala. Ito ay isang paanyaya para sa mga nakikinig na ilagay ang kanilang pananampalataya kay Jesus bilang ang Mesayas at anak ng Diyos. Ang paanyayang ito ay dumating. Praise, ang paanyayang ito na dumating ay matatagpuan natin sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan. Ang pagpunta at paglapit kay Jesus ay nagsasangkot ng paggawa ng isang pagpipilian na talikuran ng mundo at sundin siya. Ang paniniwala kay Jesus ay nangangahulugang paglalagay ng ating pananampalataya sa Kanya na siya ang sinasabing niyang siya. Praise God. Nagagawin niya ang sinabi niya, nagagawin niya at siya lamang ang makagagawa. Panglima, may mga salitang gutom at uhaw tayong narinig na sinabi rito ng Panginoon.
Kaya muli dapat pansinin na hindi pinag-uusapan ni Jesus ang tungkol sa pagpapagaan ng pisikal na kagutuman at pagkauhaw. Ang susi ay matatagpuan sa isa pang pahayag na sinabi ni Jesus. No, kung babalikan natin ang Mateo 5:6, sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay mabubusog. Kapag sinabi ni Jesus na ang mga lumalapit sa Kanya ay hindi kailanman magugutom at ang mga naniniwala sa Kanya ay hindi mauuhaw, sinasabi niya na bibigyang kasiyahan natin ang ating kagutuman at pagkauhaw upang gawing matuwid sa paningin ng Diyos. Yun po ang ibig takuyin ng Panginoon na hindi ka na magugutom at mauuhaw. Magugutom in the sense, mga kapatid, sa Kanyang buhay. Praise God, ng ibig pong sabihin, yung katuwiran. Mapapalad, sabi rito, no, sa Matthew, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila ay mabubusog. So kung ang Panginoon, kung si Jesus, ang tinapay ng buhay, mga kapatid, anong klaseng tinapay siya? Praise God. Anong klase at anong uri ng tinapay si Jesus para sa atin? Hallelujah. Praise God. Okay. Kung tinapay ang ating pinag-uusapan, maraming uri ng tinapay. Maraming klase yung tinapay na mabibili tayo sa mga bakery o grocery. Una na sa ating listahan, syempre, yung paborito ng Pinoy, ang walang kamatayang pandesal. Hindi ba? May iba't ibang klase ng pandesal. Merong pandesal na kambal, merong pandesal na gawa sa malunggay, iba't ibang klase ng pandesal. Meron tayong loaf bread, may baguette, mayroon pong ensaymada, may pandekoko, may kabayan na aking paborito noon, may hopya, may monay at marami pang ibang tinapay. Praise God! Hallelujah! Kayo po na nanonood at nakikinig ngayon, saan ninyo maaring itulad si Jesus bilang tinapay ng inyong buhay? Anong uri ng tinapay si Jesus nang sinabi niyang, ako ang tinapay ng buhay? Praise God. Una, mga kapatid, si Jesus bilang tinapay, siya ay tinapay na walang lebadura. Hallelujah. Pag-araw po ng Pasko at pagsasalo-salo nila sa banal na hapunan, ang pinagahati-hati at pinagpipira-pirasong tinapay na tinatanggap at kinakain nila ay tinapay na walang lebadura. Alam niyo ho ba ang lebadura, mga kapatid? Ang lebadura ay isang klase ng bagay na inihahalo. Ayan, sabi ni Brother Lloyd, kubos or chapati. Sa Saudi, walang lebadura. Praise God. Sabi naman ni Sister Lisa, nutriban po, siksik at kahit konti lang makain mo, busog ka na. Parang salita ng Diyos, busog na ang kaluluwa mo sa salita ng Diyos. Praise God. Pero kapatid, hindi ho pwedeng kainin natin ang salita ng Diyos ng kaunti. Kailangan busog na busog tayo sa salita ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Walang lebadura. Bakit po? Ang lebadura po ay isang uri ng bagay na inihahalo sa arena para umalsa. Magpaalsa, magpalaki ng tinapay. At kailanman si Jesus, hindi ho siya nagmalaki. Hindi siya nagmayabang, hindi siya nagmapuri. Namuhay siya na katulad ng isang alipin. Nagpakumbaba ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang kanyang katawan ay sinasabi po dito bilang tinapay ay wala po siyang pampaalsa. Wala po siyang tinatawag na lebadura. Hindi siya nagyabang. Bagamat siya ay Diyos, ay hindi niya inaring kapantay ang Diyos, kundi namuhay na katulad ng isang alipin. Kaya po siya ay tinapay na walang lebadura. Yan po ang kanyang katangian bilang tinapay. Praise God.
Tandaan po natin, lahat ng klase ng tinapay na mabibili po natin sa mga bakery, lahat po yan hinahaluan ng lebadura o yeast, pampaalsa para lumaki. Hallelujah! Amen? Purihin ang Diyos. Glory to God. Ikalawa, mga kapatid, bilang tinapay, si Jesus ang tinapay na mabuti sa ating kalusugan. Para sa atin, kapag tinanggap mo si Jesus bilang tinapay, mapapabuti ang iyong kalusugan. Hindi lamang ang iyong physical, maging ang iyong spiritual na kalusugan. Bakit ko sinabi yan? Kasi mga kapatid, alalahanin po natin, hindi lahat ng tinapay na mabibili mo sa grocery, sa bakery ay malusog sa katawan. Hallelujah! Meron pong tinapay na sadyang ginawa para sa kalusugan ng ating katawan. Tulad po ng tinapay na kinakain ko ngayon. Ano pong tawag dito? Whole wheat bread. Whole wheat o yung tinatawag na whole grain bread. Praise God! Yan po ang tinapay ng inyong lingkod na lagi ko pong binibili. Hindi yan katulad ng mga tinapay na merong mga asukal. Praise God! Hallelujah! Yung white bread po, hindi ho maganda sa kalusugan. Pag marami po kayong nakain yan, maaring tumaas ang sugar ninyo. Magkaroon kayo ng diabetes. Kaya hindi lahat ng tinapay maganda at malusog sa pangangatawan. Praise God! Hallelujah! Amen po ba? Kaya nga, si Jesus itinulad sa isang tinapay na mabuti sa ating kalusugan. Kumbaga, siya ang klase na whole wheat o bread or yung grain bread. Whole grain. Na kapag tinanggap mo ang kanyang salita, tinanggap mo ang kanyang buhay sa iyo, praise God, mapapabuti ka, mapapaayos ka, magiging maganda ang iyong buhay Kristiyano, buhay espiritual, kapatid. Amen? Hallelujah! Praise God! Na ikaw ay lulusog sa iyong buhay espiritual at lulusog ka rin sa iyong buhay pisikal. Yan ang klase ng tinapay si Jesus na walang, o kumbaga siya ay mabuti sa ating mga kalusugan. Kaya sinasabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Amen? Hallelujah! So, siya'y mabuti sa kalusugan. Ikatlo, mga kapatid, anong klaseng tinapay si Jesus? Si Jesus ang tinapay na kailanman ay hindi masisira. Ang tinapay na nabibili po natin, good for 3 to 4 days, inaamag na. Tama po ba? Amen po ba? Pero kapag kaya nilagay mo sa loob ng rep, tumatagal yan, sinasabi ng mga panaderya, pag nilagay nyo po sa refrigerator, tatagal po yan ng 1 linggo. Yes, totoo po yun. Dahil yun ang ginagawa ko. Pero, kung gusto nyo pang mas lalong tumagal ang mga tinapay ninyo, ilagay ninyo sa freezer. Kahit 2 buwan, kahit 3 buwan, hindi masisira. Ganyan po ang ginagawa ko, mga kapatid. Pag marami po akong tinapay na nabibili, praise God, dahil yung klase ng tinapay na binibili ko po ay madalang na pong makita sa mga ano. Kaya pag bumibili na ako ng marami. At para hindi masira, nilalagay ko sa freezer. Praise God. At tunay po na tumatagal ng napakaraming araw o linggo o buwan ang tinapay kapag nasa loob po ng freezer. Praise God. Pero si Jesus bilang tinapay, wala po siyang expiration. Hindi kailanman masisira. Kapatid, yan, sabi ni Sister Memia, yes, Pastor, yan ang ginagawa namin. Naglalagay din sila ng tinapay sa freezer o sa rep. Praise God. Kaya yan po ang tip ko po sa inyo. Para hindi ho nasasayang yung mga tinapay ninyo.
Pag hindi nyo nahubos, ilagay nyo sa rep. Praise the Lord. Hallelujah. Kung kayo ay may mga oven, may mga bread toaster, praise God, pwede nyong initin doon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. So, katulad ni Jesus, siya ang tinapay na hindi nasisira, walang expiration. That's why the Bible says, heaven and earth will pass away, but my words will remain. Amen? Hindi masisira, hindi mapapanis. Kaya nga ang mga Israelita noon, nung sinabi ng Panginoon na kumuha kayo ng tinapay na sapat lang, huwag kayong kukuha ng labis, huwag kayong mag-iimbak. Dahil nasisira yung mana na pinaulan noon. Pero si Jesus, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na hindi nasisira, hindi nag-e-expired. Praise God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, ang buhay ni Jesus sa atin mga kapatid, ay isang tinapay na pag tinanggap natin siya, ang buhay natin kailanman ay hindi na masisira. Amen? Praise the Lord. Nilapitan, tulong na inaasahan, di rin natagpuan. Oh, kita nyo, sabi ni Brother Bob, Pastor, sa amin, hindi na umaabot sa rep, ubus agad. Praise God, hindi na dumarating sa rep, ubus agad. Praise the Lord, hallelujah. So yan ang maliwanag mga kapatid. Siya ang tinapay na hindi nasisira. Ha? Walang expiration. Kaya oras na tinanggap mo, totoo yung sinabi niya. Ang sino mang lumalapit sa akin, sinasabi niya, no? Ay hindi na kailanman magugutom. Bakit po? Dahil ikaapat, si Jesus ang tinapay na nakabubusog. Mabubusog ka. Hindi ka na magugutom, mga kapatid. Praise the Lord. Siya ay higit sa sapat. Kaya tinawag na He is more than enough. Higit sa sapat. Na kapag ka tinanggap mo si Jesus, ay nandoon ang iyong contentment, makukontento ka na kapatid. Dahil siya ang tinapay na nakabusog. Amen po ba? May mga tinapay tayong kinakain, katulad ng mga tinapay na ang loob ay hangin lang. No? Na kahit na ako nga ho noon mga kapatid, no, pag ako po, alam nyo ba, parang hindi ako nabubusog pag kumakain ako ng tinapay ng mga white bread na kinakain ko noon. Kaya ho, alam nyo ba, yung pandesal, sa isang upuan ko, nakakaubos ako ng mga 15. Praise God. Yung baguette na mahaba, yung French bread na baguette, nauubos ko po 2 noon. Sa isang araw lang noon mga kapatid, 2 yung baguette na yon. Kaya ito, inabot ko, diabetic, inabot ako ng diabetes. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya makikita po natin, si Jesus ay tinapay na nakabubusog. Mabubusog ka, kapatid. Hallelujah. Kaya nga 'di ba sinabi po ni David that the Lord is my shepherd, I shall not want. I have everything I need. Sapat ang Panginoon sa buhay po natin. Na kapag siya ay tinanggap mo bilang tinapay ng iyong buhay, wala ka nang hahanapin pa. Mapupuno at mabubusog at makukontento ka sa iyong buhay. Amen? Praise God. At ikalima, mga kapatid, siya ang tinapay na walang katumbas na halaga. Libre. Kapatid, wala kang babayaran. Praise God. Ang mga tinapay sa panaderya, sa bakery, praise God, pagdating ng magsasara na po sila mga kapatid, nagdi-discount na sila ng 50% ng kanilang tinapay. At yan ang inaabangan ng maraming tao sa mall. Lalo na yung French baker, praise God, yung bread talk, yan. Marami nang nakapila dahil 50% off na.
Binababa na nila ang presyo. Samantalang si Jesus bilang tinapay ng buhay, wala kang babayaran, libre. Dahil wala siyang katumbas na halaga. Tatanggapin mo siya sa iyong buhay nang wala kang babayaran. In the first place, siya pa ang nagbayad para sa atin, mga kapatid. Nang tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng ating buhay, ay tinanggap niya o binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen po ba? Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Glory to God. So, I am the bread of life. Yan po ang unang I am na ginamit ng ating Panginoong Jesus. Ikalawa po, mga kapatid, na I am. Ano ang sinabi rito? Sa John, mababasa naman natin sa John chapter 8, verse 12. Ito ang pangalawa sa sinabi niyang I am, na dito'y naitala sa Ebanghelyo ni Juan, na tumuturo sa kanyang natatanging banal na pagkakakilanlan at layunin, mga kapatid. Ano ang sabi niya? Ano ang deklarasyon niya sa John chapter 8 verse 12? I am the light of the world. I am the light of the world. Ako ang liwanag ng sanlibutan. Praise God. So, sa pagdedeklara ng kanyang sarili na siya ang liwanag ng mundo, inaangkin ni Jesus na siya ang eksklusibong mapagkukunan ng espiritual na ilaw. Walang ibang mapagkukunan ng katotohanan na espiritual na magagamit ng sangkatauhan. Mga kapatid, mayroon tayong dalawang uri ng ilaw sa mundo. Maiintindihan natin ang isa o pareho alinman sa dalawa kapag tayo ay ipinanganak sa mundong ito. Nakikita natin ang pisikal na ilaw at sa pamamagitan nito nalalaman natin ang gawa ng kamay ng ating may lalang sa mga bagay na nakikita natin. Di ba? Praise God, kapag ikaw ay ipinanganak sa mundong ito, bigla kang makakakita kaagad ng liwanag. No? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Gayunpaman, mga kapatid, bagamat ang ilaw na iyon ay mabuti, may isa pang liwanag, isang liwanag na napakahalaga na ang anak ng Diyos ay kailangang dumating upang kapwa ipahayag at maibahagi ito sa mga tao. Itinala, sabi rito sa John chapter 8 verse 12, nang muling magsalita sa Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang liwanag ng daigdig. Ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, ngunit may ilaw ng buhay. Praise God. So ginamit ng Panginoon sa talatang ito ay nagsalita siya ng ilaw ng kanyang katotohanan, ang ilaw ng kanyang salita, ang ilaw na walang hanggang buhay. Ang mga nakakilala ng totoong liwanag ay hindi kailanman lalakad sa espiritual na kadiliman. Praise God. Di ba ginagawa natin kapag tayo papasok sa isang madilim na silid o kwarto, nagsisindi tayo ng kandila? Ano pong dahilan? Dahil upang maalis ang kadiliman, upang lumiwanag. So gayon din, ang liwanag ni Kristo ay dapat madala sa kadiliman ng kasalanan na sumasakop sa mga puso at buhay ng mga taong hindi sumusunod sa Kanya. Ito po ang kondisyon sa likod ng pagkakaroon ng liwanag na ito. Nasundin natin siya. Kung hindi tayo susunod sa Kanya, wala tayong ilaw, wala tayong katotohanan at buhay na walang hanggan. Praise God! So, ang pisikal na ilaw ay kinakailangan para sa pisikal na buhay. Ang mundo ay tiyak na mababago ng napakabilis kung wala na ang sinag ng araw. Ang isang gubat na puno ng mga puno na may makapal na mga dahon. Praise God, no? O yung tinatawag na parang bumubong na mga dahon sa taas, ay may napakaunting buhay ng halaman sa lupa maliban sa lumot na nakikita na nangangailangan ng kaunting sikat ng araw. Kumbaga makikita ninyo, sa ilalim ng mga puno, wala kayong makikitang gaanong tumutubong mga halaman sa ilalim. Bakit po? Dahil yung liwanag at sikat ay nababarahan, nabububungan po ito ng mga dahon. No? Praise God! Hallelujah!
Kaunting sikat lamang ng araw ang kanila nakikita. So yung mga alaman na hindi maaring lumipat sa liwanag o sa ilaw o sa sinag ng araw, hindi sila makalilipat doon para sila masinaga ng araw. Sinasabing sila ay positibong phototropic, no? Kung baga o ginugit o lumalago sa ilaw o liwanag ng araw. So sa katulad na paraan, kinakailangan ng espiritual na ilaw para sa buhay na espiritual, mga kapatid. At ito ay maaaring maging isang mabuting pagsubok ng ating paninindigan kay Jesus. Ang mananampalataya ay laging umaasa sa mga bagay na espiritual. Palaging tayo ay may gawi na tumungo at makisama sa panalangin, sa salita ng Diyos at sa iba't ibang uri pa ng mga gawaing espiritual. Praise God! Hallelujah! Upang tayo lumago, upang tayo umunlad, kailangan tayong maliwanagan, kailangan tayong masikatan ng kanyang mga salita, mga kapatid. Dahil ang mga hindi naniniwala ay palaging gumagawa ng mga kabaliktaran. Sabi ng John chapter 1 verse 5, at ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi na pag-uunawa ng kadiliman. Chapter 3 verse 19 and 20. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masama ang kanilang gawa, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang wag masaway ang kanyang mga gawa. John chapter 6 verse 37, sapagkat inilalantad ng ilaw ang kanyang kasamaan at kinamumuyan niya ang ilaw. Sa katunayan, walang sino makapupunta sa totoong espiritual na ilaw ni Jesucristo maliban kung siya'y pinagana. So ang pagsunod kay Jesus ay ang kalagayan ng dalawang pangako, mga kapatid. Dalawang pangako. Ano po ito? Sabi sa John chapter 8 verse 12, muli ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Kaya tayo bilang mga tagasunod ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman. Na kung saan ay isang sanggunian sa katiyakan ng kaligtasan na tinatamasa natin. Bilang mga tao o bilang mga Kristiyanong totoong tagasunod ng liwanag, hindi natin susundan ang mga daan ng kasalanan. Hindi mamumuhay sa isang kalagayang patuloy na nagkakasala. Sa halip, nagsisisi tayo sa ating kasalanan upang manatiling malapit sa liwanag ng mundo. At ito ang pasabing ating narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. 1 John chapter 1 verse 5 to 7. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman ay nangagbubulaanan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Praise God. Yan ang una, mga kapatid. Kung sinasabi natin tayo'y tunay na nasa liwanag, hindi tayo dadaan sa mga daang masama. Ang pangalawa ay masasalamin natin ang liwanag ng buhay kung paanong si Jesus ay naparito bilang liwanag ng mundo. Kapatid, ako at ikaw, tayong lahat ay inuutusan niya na maging ilaw din ng sanlibutan. Maging ilaw tayo, sabi ng Mateo 5:14-16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago, hindi rin pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Praise God! So, nakikita natin, tayo bilang mga mananampalataya ay itinatanghal bilang ilaw ng mundo. Tulad ng buwan na walang sariling ilaw na sumasalamin ng ilaw ng araw. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay sumasalamin ng liwanag ni Kristo upang ang lahat ay makakita nito sa atin. Ang liwanag ay maliwanag na ebidensya sa iba sa pamamagitan ng mabubuting gawa na ginagawa natin sa pananampalataya at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Praise God. Kaya kapatid, ngayong umaga, kung si Jesus ang ilaw ng sanlibutan na nagbibigay liwanag sa mundong ito, tayo naman
ako at ikaw ay tinatawag din ng Diyos upang maging ilaw ng sanlibutan. Amen? Praise God. Hallelujah. Glory to God. At kung ikaw ay tinatawag niya bilang ilaw o maging ilaw ng sanlibutan, tulad niya na naging ilaw ng sanlibutan, praise God. Anong klaseng ilaw ka? Kapatid, dahil kung ang pisikal na ilaw ang ating pag-uusapan, maraming uri ng ilaw tayong makikita at mabibili. Ngayon, saang ilaw mo itinutulad ang iyong sarili bilang ilaw ng sanlibutan? Kapatid, ikaw ba ay ilaw na katulad ng Christmas light? Ganun mo ba itinutulad ang iyong sarili? Kayo po, saan niyo po itutulad ang inyong sarili bilang ilaw? Paki-comment lang po, mga kapatid. Ikaw ba'y katulad ng Christmas light? Anong ibig sabihin nito? On and off ang buhay mo bilang Kristiyano? On and off ka sa pagsamba? On and off ka sa panalangin? On and off ka sa pakikinig at panunood ng programa? Ang mga on and off ay mga ilaw na katulad ng Christmas light. Kumukuti-kutitap. Di ba? Ha? Yan ang ibig sabihin na ang buhay natin ay katulad ng ilaw ng Christmas light. Pag magsisimba, yung bang gusto lang niya magsimba at pagkatapos tatamarin na. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ni Sister Beth Ramirez, ilaw na maliwanag, patuloy na nagliliwanag, consistent. Yan daw po siya. Praise God. O katulad ka ba ng China light? Pag sinabing China light, low quality. Madaling mapundi. Alam nyo ba yon? Bumili kayo sa palengke ng 300 na ilaw. Wala pang 1 linggo, pundi na. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pag sinabing China light, low quality, madaling mapundi, ikaw ba ay impatient? Madali kang mapundi, madali kang mapikon, madali kang mainip? Ha? May mga ganyang Kristiyano ba rito? Madaling mainip? Ha? Impatient? Mapundi, pundihin. Oh, dahil maraming Kristiyano ang ganyan, pundihin. Walang pagtitiis. Madaling gumive up. Sabi ni Brother Lloyd, lead. O, katulad siya ng lead. Ha? Praise God. O, ikaw ba ay dim light? Ano yung dim light? Ha? Ang dim light, praise God, ito ay isang ilaw na kung saan ay malabo po. Sa mga sasakyan, meron kaming ginagamit na dim. Pag natural na nagdadrive ka sa city, dim, praise God. Pero yung pagka mga malakas ng ulan, gagamit ka na, i-high mo yung lights mo, tataas mo. So, meron dim light. Ibig sabihin ng dim light, mga kapatid, praise God, dim light. Ang ibig sabihin nito, malabo ang buhay mo ngayon. Sino ang nalalabuan sa buhay ngayon? Malabo ba ang buhay nyo? Hindi nyo alam kung saan patungo ang buhay ninyo? Hindi nyo alam kung saan patungo ang inyong pananampalataya, ang inyong paglilingkod sa Panginoon? Nalalabuan ba kayo sa inyong buhay Kristiyano? Abay, katulad kayo ng isang ilaw na dim light, mga kapatid. Sabi naman ni Brother Fred, solar light, kahit walang kuryente, na ilaw. Hallelujah! Praise God! Ayan, pwede solar light. Umaasa ka sa sikat ng araw. Sa liwanag ng araw, umaasa ka. Ayan. Sabi ni Brother Lloyd, light emitting diode. Diode. Praise God. LED. O baka naman ikaw, kapatid, ay katulad ng street light. Ano po yung pastor street light? Ang street light, sa gabi lang sa gabi lang sinisindihan. Nagsisilbing liwanag sa madilim na kalye o kalsada.
Nakikita niyo yan dyan sa ating paglabas sa mga highway. Yan, may mga street light dyan. Yang mga yan ay mga, pagka yan ay mga street light na yan, praise God, binubuksan lang yan tuwing gabi, mga kapatid. Ha? At karamihan dyan, yung mga street light na yan ay gawa rin po minsan sa solar na kapag dumilim na kusang sumisindi. Praise God. So ilan sa atin dito parang street light. Ang tawag dyan sa mga street light na yan, kung yan ay sa gabi, may mga Kristiyano street light din. Sa linggo lang nagliliwanag. Tuwing linggo lang lumiliwanag ang buhay. At pagkatapos po ng linggo, Lunes hanggang Sabado, patay na naman ang kanilang buhay Kristiyano. Pagdating ng linggo, buhay na naman. So ganun po ang buhay bilang ilaw. Kaya sinasabi rito mga kapatid, ang isang tunay na ilaw ng mundong ito. Ano pong sabi po nung binasa natin sa Mateo 5, mga kapatid? Na sinasabi rito, lumiliwanag sa lahat. Lumiliwanag sa lahat. Ang ibig sabihin na tayo ang ilaw, dapat kakitaan tayo ng liwanag sa ating buhay. Lahat ng tao makita ang liwanag sa iyo, kapatid. Pastor, dami namang natatamaan. Yun ho talaga ang layunin ng salita ng Diyos eh. Wala tayong magagawa. Praise God. Marami talagang tatamaan, kapatid. Hallelujah. Praise God. So sinasabi rito, maliwanag, lumiliwanag ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. Ito ang klase ng ilaw na nais ng Diyos para sa atin. Ang magliwanag po tayo katulad ng liwanag ng araw at ng buwan. Pag sinabing ilaw, kakitaan ka ng mabubuting gawa. Praise God, makita sa iyo ang liwanag ni Kristo bilang tunay na ilaw ng sanlibutan. Kapatid, huwag ka sanang napupundi. Huwag sanang on and off ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Huwag sanang malabo ang buhay mo. Tama po ba? Huwag sanang tuwing araw lang ng linggo ka nagsisindi, umiilaw. Dapat po consistent ang liwanag na dala natin. Hallelujah. Kaya nga sinabi rito, sa verse 15, hindi rin nga pinaniningasan ng isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Ibig sabihin, huwag mong itatago ang liwanag ni Kristo sa iyong buhay. Magliwanag ka. Ang nakalulungkot, maraming Kristiyano ang tinatawag na mga closet Christian. Hindi halata ang pagiging Kristiyano. Biruin ninyo, ang tagal-tagal ng magkaopisina, ang tagal ng magkaklase, ang tagal ng magkapitbahay. Abay, nagkita sa isang seminar sa isang Life in the Spirit seminar. Abay, sabi ba naman nung magkita, "Uy, sabi niya, Kristiyano ka pala? Ako din Kristiyano ko eh." Biro mo, tagal nyo nang magkapitbahay, tagal nyo nang magkaopisina. Doon pa kayo nagkita sa Life in the Spirit seminar. Bakit? Hindi kasi halata ang pagiging Kristiyano. Naka-encounter na ba kayo ng ganyan? Ang tagal nyo na magka-opisina. Nagkita kayo sa isang water baptism. Aba, magpapabaptize ka? Oo, kasi tagal ko na. Ako rin matagal na akong Kristiyano eh. Imagine ninyo, anong klaseng mga Kristiyano yun?
Dapat ang tunay na ilaw ng mundong ito, makita ang liwanag. Huwag niyong itago ang liwanag sa buhay ninyo, mga kapatid. Amen? Amen po ba? Praise the Lord. Sa mundo na ito ay walang So, dalawa po ang naihatid ko po sa inyo, ha? Dalawang I am, dalawang salitang ako ang. Ako ang tinapay ng buhay at ako ang ilaw ng sanlibutan. Sinikap ko pong kunin ang dalawang ito at maibahagi sa inyo ng kahit papaano, mga kapatid. Ano po? Praise God, bagamat sumobra po tayo sa oras, gayon pa rin po ay sisikapin po natin maipagpatuloy po itong the 7 I am of Jesus. Praise the Lord. So nawa po, mga kapatid, ay may natutunan po tayo at nawa ay makita po natin, mga kapatid, ang liwanag na ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag kayong maging ilaw na napupundi. Huwag kayong ilaw na itinatago ang liwanag, kundi dapat makita at makita ng lahat ang liwanag na hatid ng buhay ni Kristo sa ating buhay. Amen po ba? Praise God. So ngayong umaga, dadako na po tayo sa ating pong mga prayer request. Bukas po, dalawa po uli ang aking ibabahagi sa inyo about the word I am. Praise the Lord. Hallelujah! Praise God! Dako po tayo sa ating pong mga kahilingan. sa bawat dasal, ang Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahiya, kung ikaw ay lalapit. Sasama natin sa panalangin ang ating kapatid na nagdaraos ng kanyang kaarawan, Sister Zenny Iliescas. Isang maligayang kaarawan sa iyo, Sister Zenny. At gayon din po, sama natin sa panalangin si Ruby Rose sa kanyang medical at eye test na maipasa niya ang lahat. At gayon din po ay payagan na po sanang makauwi si Daddy Mike sa Bohol. Okay, sama po rin natin sa panalangin at maging ang health and financial blessing para sa Cortez family. Sama rin natin si Liza Nielsen de la Torre, Vincent M. Magana, Linda Menrique Magana, Nenita Menrique. Sama rin natin si Franz and Frances Painsan and family, John and Apple Magana, Go and Retago family, Nora Vista Antay. Sama rin natin sa panalangin si Madam Lani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr., Becky Garcia, Stella Pugal and family, Merlin and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus and family, at healing para sa sugat sa paa ni Bernadette Cortez. At Pastor, maging okay ang result ng test ni Cha Gonzales. Okay, praise God. Sama rin natin sa panalangin si Ronald Ignacio, Marilyn Estonacto Poster, Israel and Marilu Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz and family, JR and Diana Caligdan and family, Edson and Chiqui Nadia Sobrepeña and family, Leo and Marian Santos and family, Ivy Diaz, Joy Abia and family, Dalena and Abardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arner Alpon and family, Jun Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Mario and Marilyn Soribio and family, Emil Dalipe and family, Riz Sanchez, Mary Grace Sumido Enriquez, Reyana de los Reyes, Rosel Domingo, Cha Gonzales and Rochelle Painsan Robles. Ito yung mga kapatid natin na nagdadalang tao na makapanganak sila ng normal at malusog. Ganon din sama rin natin sa panalangin si Helen Lopez and family, Richard Rason and family, Donnie Alcantara, Marisol Sagadraca and family, Remy Rufino, Rogelio, Rochelle Anabal, Amanda Angela Arian and Rodel Costales, Rowena Morgan Connor and Red Merriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Liv John Puentes, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tam, Bimbi Soribio,
At sama rin natin si Flor de Lisa and Reynaldo Lopez, Ma'am Guadalupe Labis, Salud and Rodel Kahala, Kathleen and Kelsey Kahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Epremia and Gerson Abia Conje and family, Lisa Villarico, Ernie Chan, George Sodoro, Ronnie Atendido, Mia and Bea Nonato, Elsa Lumba, Nanay Leti Ignacio, Nanay Esther Pagtakhan, and Nanay Lourdes Sanggalang. At sama rin natin itong mga kabuhayan at negosyo ng ating mga kapatid, ang water refilling at restaurant business ng Bernadette ng Cortez family, Balay Dorano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Bling, OC Chamson Diagnostic Clinic, Skyok GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integrate GPS Services, Criskit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Firm ni Architect Leo Rosas, Bookkeeping Firm ni Sister Lily, Car Rental Services ni Brother Lloyd, Brother Fred and Sister Elena, Providence Memorial Plan, Bimbis Lutong Bahay, Chocolate and Dance Pa, Sophie's Boutique, at ang mga paupang bahay ni Nanay Letty, Sister Lori, Sister Lorna, at Sister Remy Costales. Hallelujah! Praise the Lord! Sama natin lahat yan sa ating pong mga panalangin. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. Banal namin Diyos, Ama ng makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming pong natunghayan, pinag-aralan at pinagbulay-bulayan. O Diyos, sa mga oras na ito, patuloy po kaming nananalig at sumasampalataya na ang mga nakalakip na mga tanda at himala sa iyong mga salita ay amin pong mararanasan sa mga oras na ito, sapagkat tunay nga po na sinabi mo sa iyong banal na salita na ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo ng walang pangyayari, kundi ito ay gaganap sa mga bagay na pinagsubuan mo. Kaya ngayong umaga, O Diyos, patuloy ko pong itinataas sa iyo ang lahat ng mga pangalang aming binasa, mga binanggit, Panginoon. Lord, na patuloy, O Diyos, na ikaw ang patuloy na aabot at tutugon, magbibigay kasagutan sa lahat ng aming mga kahilingan. Ang sabi mo, huwag kaming mabagabag tungkol sa anumang bagay, salip hingin namin ang lahat ng ito sa panalangin mayroong kasamang pasasalamat. Kaya't ngayong oras na ito, Ama, inaangkin ko, O Diyos, ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ikaw ang Diyos, nagagalaw at kikilos sa buhay ng aking mga kapatid, lalo na po kay Brother Rino Borenaga sa nalalapit niyang operasyon sa gallbladder, O God. Ngayong umagang ito, Panginoon, samahan po ninyo siya. Ingatan niyo po siya, pagpalain at pangunahan ng mga manggagamot na siyang magsasagawa ng kanyang operasyon. Lord, patuloy mo siyang i-cover ng iyong proteksyon. Ngayon naka-quarantine siya, Panginoon Diyos, O God. Dalangin ko, Ama, na samahan po ninyo siya sa buong araw ng kanyang quarantine. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo ng kagalingan sa lahat ng mga dinapuan ng COVID-19. Maging sa mga taong mayroong sakit na cancer, O God, na patuloy mo silang binibigyan ng kagalingan sa mga oras na ito, lahat ng mga uri ng mga sakit at karamdaman na iyong pinagaling right now in the name of Jesus right now, O God. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito. Cancer man yan, diabetes, sakit sa puso, Lord, maaaring yan ay mayroong kinalaman sa kanilang mga gout, sa kanilang mga nerves, arthritis, mga nagda-dialysis, mga may problema sa kidney, sa creatinine. O God, ngayong umagang ito, amin pong inaangkin ang iyong mahimalang pagkilos at patuloy, O Diyos, na kagalingan ang iyong igagawad sa lahat ng aking mga kapatid. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw ang aming dakilang manggagamot. Hindi ka lamang tinapay ng buhay, hindi lamang ikaw ang ilaw ng mundong ito, kundi ikaw rin ang aming greatest physician, O God. Ikaw ang nagpapagaling. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na nagpapamalas ng iyong makalangit na himala sa buhay ng aking mga kapatid. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito na patuloy mong pinagpapala ang buhay ni Sister Seni sa kanyang kaarawan.
Lord, patuloy mo siyang pagpalain ng marami pang taon at araw sa kanyang buhay. Baging ang iba namin mga kapatid na nagdaraos ng kanilang karawan at ng kanilang mga anibersaryo sa mga araw na ito, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain. Diyos, patuloy kong itinataas sa iyo ang lahat ng mga negosyo, mga kabuhayan ng aking mga kapatid. Ngayong umagang ito, Diyos, pagpalain po ninyo ang kanilang mga kabuhayang ito, naway patuloy itong umunlad at lumago sa gitna ng krisis na aming pinagdadaanan. Ang iyong mga anak na nananalig at sumasampalataya na ikaw ang Diyos na patuloy na magpapala ng kanilang mga kabuhayan, maging ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa patuloy na pagbibigay mo sa kanila ng kanilang mga ikabubuhay. Tunay nga po na ikaw ang aming greatest provider, O God. At hindi mo kami kailanman pinagkukulang, hindi mo kami pinababayaan, sapagkat tunay na makapangyarihan ka, O Diyos, at sa iyo ay walang imposible. Salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa buhay ng aking asawa, Panginoon, na patuloy na inilalayo po siya sa kapahamakan ng COVID-19, patuloy na iniingatan mo ang kanyang pagmamaneho araw-araw, Panginoon Diyos, at patuloy, O Diyos, na pinagpapala mo ang kanyang kalusugan. Gayon din po, Panginoon, ang mga in-laws ko na nasa iba't ibang panig ng mundo, sa Australia, sa Canada, sa Amerika, at maging sa anumang bansa, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, ngayong umagang ito. Sa mga kapatid ko na palaging sumasama at palaging nakikipagtipon at nakikipag-aral ng mga salita, pagpalain niyo po sila sa mga oras na ito agad. Gawin po ninyong makabuluhan ng araw na ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Na Panginoon Diyos, natatanggapin namin ang iyong mga pangako sa buong maghapon na ito na kami ay iyong sasamahan at pagpapalain ang lahat ng gawa ng aming mga kamay. Salamat po, Diyos, sa mga kapatid na patuloy na nagpapadala ng kanilang tulong, ng kanilang ayuda, ng kanilang pagbabahagi ng kanilang mga pagpapala. Ikaw ang magbalik ng mga kabutihang ito para po sa kanilang pamilya at sa kanilang buhay. Salamat po, Diyos. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen, Amen, and Amen. Hallelujah! Glory, glory to God! Praise God! Lahat ng pinagaling magsabi ng Amen. Ang lahat ng tinugon at sinagot sa kanilang panalangin, ang kini ng mga pangako ng Diyos, magsabi ng Amen. Sa karamdaman Alright, shoutout po kay Sister Alma Torio. Isang mapagpalang umaga po sa iyo, kapatid, at sa iyong buong sambayan. Gayon din po kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan, at gayon din sa inyong mga anak na sina Alem at Jeremy. Good morning kay Sister Marlene Soribio at sa iyong mga anak na sina Elena Like at Jella, at kay Nanay Meding at Tatay Marino. And from Southern Leyte, binabati natin na isang mapagpalang umaga si Brother Wilfred Manaug at ang kanyang buong sambahayan. Happy birthday, Sister Zenny Iliescas! Hallelujah! Praise the Lord! Para sa iyo ang awiting ito, Sister Zenny, ha? Happy na birthday pa, Sister Zenny! Shout out kay Rachel Painsan Robles. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid na Rachel. Alright, birthday na! Happy pa! Pagpalain po ng Diyos ang inyong buhay, Sister Zenny. At isang mapagpalang umaga kay Brother Mark Calamba na pauwi na. Tapos na ang kanyang contract. Hallelujah! kailan pa ba ito matatapos? Ready to go home, Brother Mark?
welcome, Sister Mems. Gulo ang isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay na kay Lupi. Sa kabutihan mo, Diyos. Bukas ipagpapatuloy po natin ang natitira pang 5 I am ni Jesus, ha? Praise God. Huwag po ninyong lalaktawan ang mensaheng ito, mga kapatid. At shout out din po sa ating mga kapatid mula po sa Tuguegarao, kay Ma'am Merlin Corpus at kay Brother Wilson Corpus at kay Honeybib Corpus. Isang mapagpalang umaga dyan sa inyo sa Tuguegarao. Sobra bang init ng panahon dyan sa norte? Na-extend pula siya ng 1 buwan pa sa ibang barko. Okay, praise God, hindi ka pa pala pauwi. Kala ko naka-impake ka na eh. Alright, you're welcome po, Sister Neng at Sister Rose. Sa kahirapan ay walang You're welcome, Sister sa Marlene. karamdaman ay walang ang lahat ay may hangganan sa mundo. Salita ng Diyos lang ang forever. Bueno, sa imig po ng tugtuging ito, mga kapatid, muli po ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam, praise God, at nagpapasalamat sa lahat ng mga nakasama ko sa araw na ito, sa walang hanggang patuloy na pagsuporta at katapatan ng inyong paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Ha? At alam ko po, mga kapatid, na ang inyong mga pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan sapagkat ang Diyos na pinakadakila sa lahat ang sa inyo po ay magpapala. Praise God. At tandaan po ninyo, sinasabi po ng banal na kasulatan na kung hindi tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti, ay aani po tayo sa tiyak na kapanahunan. Praise God. Hallelujah. Kaya patuloy po kayong ingatan ng ating Panginoon Diyos. Ha? Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. You're welcome, Brother Luisito, Brother Mark, and Brother Wilfred at Brother Nap Dorano. Katapusan kung sino-sino na Good morning kay Sister Lioby Palomares at Brother Rudy Palomares. At gayon din sa iyong mga anak na sina Diane at Dexter at sa iyong apo na si Matthew. natagpuan. Ako'y nagdurusa forever sa buhay. Ako Sa pangunguna po ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko lingkod ng Diyos, Pastor Tony Rodeo, ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na muli pansamantalang sa inyo'y nagpapaalam at magkita-kita po tayo muli bukas, ganito pa rin pong oras, ganap na 8 ng umaga hanggang 9 ng umaga at sama-samang paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Ha? Praise God. At nawa ang pag-ibig ng Diyos ang patuloy na maghari sa ating buong sambahayan at ang pag-iingat niya at pagliligtas ang babaunin natin sa araw-araw na ating paglalakbay at ang kanyang banal na presensya ay siyang sasama sa atin upang tayo pagharian ng kanyang kapayapaan. At huwag magatubiling palagi lumapit sa kanyang banal na trono upang kamtan ang awat abag sa panahong kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay healthy, stay strong. To God be all the glory. God bless us all. Bye-bye! laging forever ang kanyang awan. Sa presensya niya'y laging nag-forever. Hindi
Sa darating pong Sabado, wag po ninyong kalimutan ang ating pong awit, panalangin at pasasalama. Ang featured artist po natin sa darating na Sabado ay walang iba kundi si Pastor Butch Charbet. Maririnig natin ang kanyang mga piling awitin. Awit, panalangin at pasasalamat kung saan pwede po kayong magbigay ng inyong mga prayer requests at ipapanalangin natin on the spot at pwede kayong magpasalamat, magpatotoo sa araw na yon ng Sabado. Ano yan, syukran, Brother Lloyd? Babay ba yan? Babay? Salita ng Diyos ng forever. Sa langit ng Babay! mayroong forever. Diyos yan ang aking forever. God bless you! Sa buhay na ito ay walang forever. Sarang Hamida! Babay! Sarang Hamida po! Shalom everyone! Thank you daw. Ibig sabihin na syukran. Thank you.